Paano nga ba mag-create ng email account? Yan, sa Google Play, sa Google Search, isi-search nyo lang yung email account login and then magre-registered lang kayo, press registered and then i-input nyo lang dito is yung email address nyo and then magsisend sila ng verification code dun sa email niyo. Since ako may account na ako, ang kailangan ko dito is magla-login na lang ako. So, after mong mag-login, ganyan yung lalabas sa'yo. Kasi since nakapag-apply na ako ng visa ko, kaya ganito ang lumabas sa akin. Ngayon, sa mga bago na mag-a-apply pa lang, ang lalabas sa kanila ay ganito. Once na nakapag-create na kayo ng email account. And then, yung details doon is, may lalabas dyan na details ninyo, kumpletuhin yung lahat ng details ninyo. And then, mag-create kayo ng new application. Since ang visa na in-apply ko is visitor visa, sub 600, yan, press nyo lang yung visitor visa and then malalabas siya dyan is terms and condition. I have read and agree to the terms and condition. And then next nyo lang. After mong mag-next, ito yung kasunod na lalabas. Marami kayong pipil upan dito sa email account. Dito nyo rin kasi sasubmit yung mga documents na kailangan nyo. Application context niya is current location is the applicant is currently outside Australia. Syempre, ang isasagot nyo kung nandito kayo sa Pilipinas is yes. And then, ilalagay mo dito yung current location mo, yung legal status mo. Tapos, dito sa purpose of stay, select the stream that applicant is applying for. Ano ba yung reason mo bakit ka mag-a-apply ng visa? Ang inilagay ko dito is tourist stream visa. Yan yung inilagay ko dito. And then dito, list all reason for visiting visa. Dito maglalagay ka, syempre, tourism, kasi visit visa ang in-apply mo. And then dito, give the details. Ilalagay mo dito yung details, mag-type ka. Ano ba yung, bakit ka pupunta ng Australia? Ano, syempre, sightseeing kasama, and then visit the family, something like that. Stop group processing. Kung halimbawa, grupo naman kayo na pupunta ng Australia, i-yes mo lang siya. Pero kung hindi naman kayo grupo, and then mag-isa ka lang, no ang sagot mo. Ang sinagot ko dito is no. Yan, special category of them is the applicant is traveling as a representative of foreign government or traveling na siya. Ang isasagot mo dito is no. Ito, ang sinagot ko dito is Philippines since nandito ako sa Pilipinas. Legal status ko is permanent resident ako dito. Yan, give the details on why the applicant is in there. Because ang nilagay kong reason dito dahil dito talaga ako nakatira sa Pilipinas. Yan, and then i-next mo lang siya. And then, meron pa dito, lalagyan mo siya ng reason. Lagyan mo siya ng reason, ayaw niya mag-go. This is my permanent address. Yan, permanent address. Yan, nilagyan ko siya ng ganyan kasi hindi siya mag-go kung may malilimutan kayong isang hindi nasagutan dyan. Ang purpose? Tourism. Yan, tourism. And then next mo lang. And then dito naman sa passport details naman, ilalagay mo dito kung ano yung family name, given name, yung mga yan. Kailangan mo siyang ilagay dyan. Then, national identification, Pacific Australian card, place of birth, relationship status mo, lalagay mo rin, and then other names, tapos citizenship, and then previous travel to Australia. Kung nag-travel ka na, lagyan mo ng yes, pero kung hindi pa is no. Grant number, kung halimbawa na-approve yung visa mo before, ano yung grant number mo? Other passport document, kung halimbawa, other passport o documents na meron ka ng travel mo. Ang nilagay ko dito, yes, meron kasi akong other UK, England visa, approved visa, and then other identity documents. Ang nilagay ko dito naman is yung national ID ko. Health examination ko, hindi ko naman, nino ko siya kasi hindi ko na kailangan mag-health examination since travel ko lang naman sa Australia is good for 2 weeks lang naman.
Yan, i-continue mo yung lang lahat ng kailangan doon, and then sa pinakadulo nun is ando na yung mga kailangang i-upload mong documents. Kailangan may naipon ka ng mga documents doon sa pinakadulo. Since sa akin kasi tapos na ako mag-apply, bali ito na siya, application home, then application, sinabit ko siya ng May 27, 2025. Yan, sinabit ko yung application ko ng May 2025 going to Australia. Yan. Ganito yung magiging itsura niya once nakapag-submit kayo ng application nyo. Kung ano yung mga sinagutan mo doon, ganito rin lalabas sa'yo. Yan. Kailangan yung lahat ng details nyo nandyan. Yan. Sa pinakadulo pala nito, mayroong character declaration dito. Yun, lalagay mo lahat ng mga kailangan mo for your lahat ng kailangan doon, kung ano yung hinihingi, kailangan mo siyang yes or no ang isasagot mo. It depends sa'yo kung paano. Ayan, may mga sinagot ako dyan. Kailangan lang maging honest ka sa application mo sa Australian visa. And then, nag-pay din ako nung November 27. And then, paano malalaman nga ba na ang visa mo is approved? Ayun, magsisend sila ng message, katulad nito sa akin, this application has been finalized. Refer to the message. Yun, dito sa message niya, may na-receive akong message dito, tapos May 27, and then naka-receive nakapag-payment ako ng May 27. May 29 ng gabi, naman ako dito, set ako ng appointment for BFS Global. Dito sa may sa may message na to, makikita mo rin kung yung visa mo is approved. Yan, immigrant notification, yan yung lumalabas. Yan yung lalabas sa mo. And then, visa grant details, marami kang makikita dyan. Yan, visitor visa, may mga ganyan, maximum mo 3 months. And then, dito naman sa action, view attachment. Ito, may mga attachment. Ito yung attachments na sinasabi ko. Dito sa attachment, dito mo i-add kung ano yung mga documents na kailangan mo. Since dito sa other documents, nag-add lang ako dito ng other documents ko, kasi nag-message sila sa akin dyan sa message na kailangan ko mag-upload ng additional documents. May makikita ka nga pala dito sa message, after mo mag-submit ng you need to upload additional documents. So, nag-upload ako ng another type of documents ko. Since I am working, in-upload ko yung company ID ko, back and front with sign, previous passport travel, passport size picture, nag-upload din ako. Then, online time record ko, kasi sa Watsons ako nagtatrabaho. And then, Watsons online account ko. And then, yung authorization na leave of absent, para mag-grant yung visa ko, na malaman nila na talagang working ako. And then, dito naman sa evidence of current employment naman, meron ako ditong yung branch assignment, confidential na yung kay Watsons na pinirmahan ko, and then original appointment ko kay Watsons, and then Watsons CEO, certificate of employment, Watsons evidence of leave. Dito sa evidence of leave naman is inilagay ko dito is yung sa may online account ko na nag-file ako ng evidence of leave. And then January to March payslip, and then March to May payslip. This one is good for 3 months payslip. Yan lang yung inilagay ko dito sa evidence of current employment or self-employment. Yan, dito naman tayo sa may business reason for travel to Australia. Dito naman sa business reason naman, ang inilagay ko lang dito is letter of invitation. Yun, kung may invitation ka galing sa partner mo or kung sino man yung nag-invite sa'yo, i-upload mo siya. Then, gumawa din ako ng cover letter. Yung dalawa lang na yan ang inilagay ko. And then, dito naman sa evidence of financial status and funding for visit. Dito, ang inilagay ko dito, since wala na talaga akong time, to be honest, wala na akong time pumunta pa or bumalik sa video doon sa may MOA. Ang ginawa ko na lang, yung online account ko is in-screenshot ko talaga siya. Yan.
In-screenshot ko na lang talaga yung mga online account ko na video. Ito yung sa my payroll ko, yung video ito. Video payroll to. Lahat siya, in-screenshot ko talaga siya. And then, i-paste ko na lang siya, kinawa ko na lang siyang PDF. Kayo na ang bahala kung paano niyo siya gagawin. Since wala na talaga akong time, tapos ang haba pa ng pila doon sa video MOA, and then papabalikin ka pa kasi sasabihin nila is walang printer. And then since Watson's employee ko, under siya ng SM, member kasi ako ng SM, SLA, savings ng SM. So may capital contribution ako sa kanila na iniipon every cut-off na kinakalta sa salary ko. Kaya yun, in-upload ko din yun, in-screenshot ko, in-upload ko siya. Then yung savings ko galing dun sa may SM savings. And then BIR tax, since nagbabayad ako lagi ng tax from my salary. And then ito naman, ito yung napaka-importante. Kung wala ka talagang savings na personal, kailangan ko, sino yung nag-sponsor sa'yo, yung sponsor bank statement, yung certificate nila, ng transaction nila, bank transaction ng sponsor mo, na naka-indicate dun na kaya niyang i-sponsor ka, yung amount ng money na nasa bank account niya is kaya niyang i-sponsor yung pag-travel mo sa Australia. Yun lang. And then dito sa may video payroll ko nga pala, video payroll certificate kong ito, kinuha ko siya after ko ng work. Tapos alam mo ba yung balance ko doon is to be honest, wala talaga akong pera sa video kong iniiwan. Ang balance ko doon is 0.78 ang balance ko. And then dito naman sa travel history evidence, ang inilagay ko dito yung previous passport ko nung nag-travel ako ng UK. Meron dito yung exit stamp, entry and exit stamp, and then UK visa. Yun, in-upload ko rin siya. Then dito naman sa my family registered and accomplished form, inilagay ko dito yung birth certificate ko, yung visa letter, yun nga, ito na yung inilagay ko rin dito, yung invitation letter, and then yung birth certificate ng anak ko na nagpapatunay na meron akong anak dito na babalikan talaga. Tapos yung ito naman, yung mga kuha na to is yung picture namin together ng partner ko nung nagta-travel siya at nagpupunta siya dito sa Pilipinas. Lahat ng picture namin, pero nag-input lang ako, ay nag-attach lang ako dito ng mga 4, and then nag-attach din ako na picture namin ng anak ko. Yan yung inalagay ko. Then sa travel documents naman, dito kailangan mo yung passport ng partner mo. In-upload ko yung passport ng partner ko, and then in-upload ko rin yung passport ID ko. Dapat nga meron pa itong driver's license niya, pero hindi ko na siya in-upload. Dito naman sa national ID, dito ko pala in-upload yung driver's license ng partner ko, and then yung national ID front and back. Front ng national ID ko. Yan lang, kailangan lang na maging honest ka talaga kapag nag-a-apply ka ng visa, kasi doon nakasalalay yung kung mag-grant ba or madidina yung visa mo. Ito, yung lahat ng ginawa ko, yan, inilagay ko talaga yung lahat ng documents ko sa isang folder. Tapos yun, kinuha ko talaga siya, inisa-isa ko talaga at pinag-aralan ko. And then dito sa cover letter naman talaga is i-dictate ko talaga dito kung ano yung purpose mo, bakit ka pupunta ng Australia. Yan yung kailangan. Kasi ang iniiwasan po nila is yung magti-TNT ka doon. Kaya kailangan mo talagang i-upload yung mga documents mo at maging honest ka.